lahat. Ayan, alam niyo, pagka Friday, masaya dapat sila, ha? At habang sila ay nanonood, nasa bahay, dapat ay, anong tag doon, masarap ang kanilang pinagsasalu-saluhan. Pati ho yung paksa na ating ilalatag sa kanila ngayon, na Nelson. Ayan, oo. Ayan. Anyway, Sen, kamusta muna kayo? Ito nakalipas na linggo, parang puro briefing kayo briefing na ho ba yun o para sa budget na? Budget briefing yun budget ng briefing mga pa lang. ahensya ng ating pamahalaan. Opo, ang dami hong nagkomento doon sa yung sa pondo ng ERC at saka ng Department of Energy. At dito ay nakikita nila na talagang pinupush niyo po. Una, maalis na yung 12% VAT at saka may patupad yung yung 200 kilowatts para dun sa mga mahihirap nating kababayan. Ginawa ko ng 200 kilowatt hours pababa. Yes po, hindi lang 2,000. Kesa Opo. 2,000 pesos kasi maaaring magbago yun kapag tumaas ang presyo ng elektrisidad. Yan, opo. Ibig sabihin, pag ginawa ko lang na 2,000, mamaya biglang tumaas ng konti, magiging 2,500. Hindi na masasama. Hindi na sama-sama. Hindi ba? Opo. So, ang pinakamaganda ron, sabi ko, kahit na minimum na 200 So yung kilowatt hours. konsumo na po ang batayan natin, hindi na yung presyo. Hindi na yung presyo, Opo, kung hindi yung pinakakonsumo na kinakailangan ay mag-a-average ng 200 pababa. Oho. Ayun. Kilowatt hours. Oho. Bakit daw po 200, Sen? Ano ho ang batayan at esensya ng 200 per kilowatt hour? Kasi din ko kinakalculate yung at least 2,000, 2,500 pababa. Ganun po. Para hindi masyadong magbago. Ang kunin mo na yung minimum na 200 kilowatt hours. Hindi ka mawawala doon ngayon. Ayun. So kung tumaas man, sige 2.5 lang, mga ganun, more or less. Magandang lang ang presyo niya, lalaro. Kasi kapag tumaas ng halimbawa, 2,500 ang binayaran niya, pero sa totoo lang, pareho din naman yung konsumo niya per kilowatt hours. Kaya naging 2,500. Di na siya kasali kasi hanggang 2,000 lang siya, di ba? Ayun. Kailan pa ba ng ito, Sen, para maipatupad? Sino ang mag-approve? Sino ang Kasi kaya medyo natatagalan. Ang sinasabi ko nga, sinasuggest ko sa leadership. Kasi nasa pangangalaga naman ng Committee ng Energy, hindi naman ako ang chairman dyan, si Senator Pia Cayetano. Opo. Hindi ko alam kung na-organize na yung committee. Wala pang pinatatawag na mga senador na may priority bills, kalimbawa sa kuryente. Opo. Sana man lang kapag tumawag na siya ng pagdinig tungkol sa mga pangunahing bills. Kasi bawat isa sa amin na nagbigay kami ng hanggang 5 na priority bills. Opo. So yung 2 bills sa kuryente na yung kasali doon. So kapag nagpatawag sila ng pagdinig dyan, unang-una nang madidinig yung 2 legislative measures na may kinalaman sa kuryente. Yung panukala ninyo po. Una, yung alisin natin yung 12% VAT sa bentahan ng kuryente. Pangalawa, ay papalitan na natin yung forma ng ayuda, imbes na mga AX na yan, yung mga tupad na yan, at saka kung ano-ano pa. Sabihin na lang natin kako, yung kumukonsumo ng 200, kaya may connection din sa kuryente. Ayun, kayo pala. So, maraming naniniwala na baka sakaling maisulong natin yan. Dapat naman talaga Opo. Tsaka maraming umaasa. Tsaka campaign promise ito, Sen. Ang dami ho ngayon naghahanap ukol sa bagay na ito. No? At ginagamit nyo, mga gumagamit yan na pabor sa inyo, pero may mga gumagamit din na kontra sa inyo, Sen. Yung punto na yan. Yun, ang mga iba kasi kahit ano naman gawin ko, kontrahin ka Alam naman nila, bago mo mapasimulan yan, dinggin muna. Yes, opo. Paano didinggin kung hindi pa na-organize yung committee? Hindi ba? Ayun. Importante po yan. Dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Pero dun ho sa pag-alis ng 12% VAT, parang hindi nasagot ng ERC yun, Sen. At saka ni Secretary Sharon Garin, parang blanco Ano ho bang nangyari doon sa pagdinig na yun? Nung tinatanong niyo po? Hindi naman naging issue sa pagdinig yun. Nasabi ko lamang yun dahil nga sa taas ng kuryente kasi,
ay hindi na natin, sabi ko, natutugunan yung isa sa pinakalayunin ng Batas EPIRA. Oho. Kung maalala ninyo, sabi ko, yung terminong affordable, ibig sabihin, mura, ay palagi nandun. So sabi ko, kanina pa ako nandito, lahat na nagpresenta Opo. ay tungkol lamang sa kakayahan natin na magpundar tayo ng maraming kuryente. Puro pinag-uusapan dito kako yung kung paano natin itataguyod yung pagkakaroon natin ng sapat na kuryente. Opo. Kasi nasa pangunahing layunin din naman yun. Di ba? Oho. To ensure, sabi niya, the quality, reliable, and Ayun. secure supply of electric power. Kaya pinag-uusapan palagi kako yung supply na lang. Hanggang kanina, puro supply. Pero hanggang ngayon, hindi pa nyo kako may paliwanagan kung bakit isip-isipin mo naman, nung tinanong ko, magkano ba kako yung ating installed capacity? Opo. Alam mo ba yung ating installed capacity, Nelson, kung magkano? Ibig sabihin, kapag pinagana mo lahat ang mga power plants sa ating bansa Opo. Opo. na gumagamit ng kung ano-anong mga Anumang klase ng power energy yan, opo, na pinagbumulan nila, oo. kung ano-anong panggatong ang kanilang ginagamit. Merong gumagamit ng coal, may gumagamit ng langis, may gumagamit ng natural gas, merong hydro, di ba? May mga renewables. 30,000 megawatts. 30,000 megawatts. Oo, ibig sabihin 30 gigawatts. Opo. Sabi ko, sa 30,000 na yan, ilan ang dependable? Ayan. Opo. Kasi yung installed capacity, kung gagana lahat yun. Opo, oo, kung So, gagana. kakayahan nilang magpundar ng kuryente, gumawa ng kuryente, 30,000 megawatts. Opo. Okay, magkano ba yung, mula dyan sabi ko sa taya na yan, ilan ang dependable? So sabi nila 27,000 megawatts. So 27 gigawatts. Opo. 27 gigawatts. Opo. Ngayon, o sige kako, ngayong nalaman na natin yung kakayahan nating mag-supply, Aha. magkano naman kako yung magkano naman yung demand, yung pangangailangan ng ating bansa. Ng consumer. Opo, oo. Sabi niya yung peak load po natin 19,000 Aba, megawatts. di sobra-sobra pala, oh. Sabi ko, kung 19,000 megawatts, peak load na to, sabi ko, Opo. edi meron tayong sobrang 8,000 megawatts. Opo, megawatt. Sobra-sobra pala tayo. Bakit ka ako napakatas ng kuryente? Oo nga naman, ano. Kasi po kanya yung sa 27,000 megawatts, Oho. ang dami pong problema dun Okay. Teka muna, sinabi mo sa akin kako, dependable Oo na yan nga, depend- akala So, din- ibig mo sabihin kako, we cannot even depend on 27,000 Hindi pala maasahan megawatts. yan. Hindi pala dependable kung gano'n. Kung ano na yung pinagsasabi, kasi po ang mga planta natin po, hindi naman po, hindi Opo, naman tsaka po, hiwa-hiwalayan niya, kapuluan tayo, gano'n, oo. Oo. Talaga naman kako, hindi hiwa-hiwalay nga yung kapuluan natin Oho. Baka kung, di ba? Opo. Kako, pinag-uusapan natin peak load. Oo. Yung pinakamataas. Sa isang araw. Magkano ba yung base load? Sabi ko gano'n, Akala nila siguro hindi natin. Oho. Yung base load po ay 12,000 naman pala So kahit nakako yung 27,000 megawatts na yan, Opo. gawin na lamang nating 15. Oo. Ibig sabihin yung 8,000 yung 8,000 hindi talaga dependable Yan. kahit sinasabi mo dependable yan. Opo. May 15 tayong talagang dependable, 12,000 lang ang Base ang load natin. Base load natin. Talagang sobra-sobra. Tama o hindi? Oho. Tama po, pero kasi po, pero Meron pa naman rin pasabali lagi, oh. Oo. Hindi tayo matatapos kung palagi kayong merong sinasabi. Oo. Kaya tayo nagtataka hanggang ngayon. Dito lang sabi ko Oo. Arithmetic lang ito Totoo po naman. So, doon ang pagsisimula. Oo. Kaya ang daming issue kako. Oo. Hanggang ngayon kako, hindi ko pa naririnig yung pag-uusap tungkol sa affordability. Dapat abot kaya, di ba? Abot kaya Kasi ang presyo. kasama doon sa pangunahin yung affordable. Yes po. Isip-isipin mo. Sabi ko, affordable, reasonable, fair, and competitive price of electricity. Oho. Paano ka ako natin pangangatwiranan yun? Ang pinakamabuti ka ako, huwag na kayong kokontra, tanggalin natin ang 12% VAT. Nako. Oho.
Tama o hindi? Tama po. Kasi yan ang talagang dapat na gawin para bumaba, para maging affordable. Ay, instant po yan. Pagka inutos kayo, kinabukasan, pwede na agad umepekto yan, Oo, Sen. at sabi na isa, paano po nyo gagawin yun? Siyempre po, kanya, hindi Wag ka ako Department of Finance daw, opo. Bakit ka ako, nakikipagdebate ka ba para sa DOF? Hindi ba DOE ka eh? Oo nga naman. Ba't Hayaan mo ang DOF makipagdebate, hindi ikaw. Oo nga naman. Parang yung sinasaklaw mo yung trabaho Kayo ng lang ang DOF. tinatanong ko, hindi ba tama? Para maging affordable, Oho. tanggalin natin ang 12% VAT. Nako, talagang madadali tayo. Bababa o talaga. hindi? Bababa po. Yan, sinasabi ko. Wala ko kontra. Wala po. Ngayon, palagay mo ikaw, DOF ka. Opo. Halimbawa na, sige, andun ang DOF. DOF ka. Opo. Siyempre Bakit? nga naman, mawawalan tayo ng 12%, mawawalan na kita ang gobyerno. Yan ang alam mo nakikita mo lang yung mawawala ka, yung maghihirap ka kung saan mo kukunin, yung 12% VAT, saan mo kukunin. Mga magkano sa estimate niyo yun, Sen? Pero hindi mo ka ako, palagay mo na ka ako 100 billion. malaki-laki din pala. Kunwari lang yan, Halimbawa 100 lang, billion. opo. Pero hindi mo iniisip yung magiging advantage sa mga negosyo O, yung kapag epekto binaba naman mo nun. ang presyo ng kuryente. Oho. Alam mo ba kung ilang ulit natataas ang ating economy? Oho. Sapagkat pagka nababa ang presyo ng kuryente, dadami ang magninegosyo. Yung manufacturing lang, Yun naman existing na negosyo dito, Oho. lalong makakapaggawa ng mas maraming Baka mag-expand pa produkto. sila. Tataas Yung ang serbisyo production. lalong Sa makatwid, dadami ang negosyo, tataas ang output ng negosyo, Pati trabaho. dadami ang trabaho, Oho. tataas ang income, Oho. dadami ang buwis. Tama. Maraming tama. Anong malay mo, sabi ko, sa parang ito, ngayon lamang tayo talagang tataas ang GDP. Oo nga naman. Malay mo kapag ginawa natin ito, 10% ang growth ng GDP natin. Oho. Kahit kailan, hindi pa tayo umabot ng 9%. 8% hindi pa tayo umabot. Yes po. Pinakamataas panahon ni President Digong, 7%. 7%. Oho. Oh. Kaya paano kung gano'n ang argumento? Naisip nyo ba? Nakwento nyo ba? Na-simulate nyo ba? Oo nga naman. Kung gano'n ang mangyayari. Kasi ang mangyayari ron, bababa ang production cost. Oho. Ba, magiging Magiging competitive tayo sa mga katabi nating bansa. Sen, di ba? yun naman ang nakalagay sa EPIRA. Oo. Hindi ba? Oh, yes po. Sabi niya, transparent and reasonable price of electricity Oh. within a regime of fair and true competition. Oho. Yun ang sinasabi. Ayun. So that our products kanya will be competitive in the world market. Yun. Opo. Nasa EPIRA. Ayun pala. Hiwalay pa ito, Sen, ha? Yung pagtanggal ng 12% VAT, hiwalay, Hiwalay, pa dun sa... hindi nga, yun nga para bumaba. Oo. Isa pa yan. Oo. Ito nga ang gagawin natin para bumaba. Kasi nga, hirap na hirap silang magpababa eh. Sabi ko, gusto niyong bumaba? Tanggalin natin tanggalin natin ang system loss. Isa pa yun. Ayan. Panibago Di pa ba po yan. baba? Oho. Kasi tingnan mo naman, ang dami ninyong pinababayad ka ako sa tao. Meron siya ka akong binabayar universal charge. Nako. Oo. Opo. Nasa metro natin yan. Nasa billing. mamaya, ERC, babalikan kita. Oho. Merong stranded cost. Iba pa po yun. Oho. Merong stranded debt. Yung stranded cost, hindi na natin binabayaran nung nagkaroon ng mura kuryente ake. Yes po. Oh. Pero ilang Stranded. sentimo lang yan. Pero yung stranded debt, binabayaran pa rin natin. Utang ho natin yun. Debt. Stranded debt. Kasi ipinarada ang utang ng Napocor, kung nalalaman ninyo ngayon, dahil inunbundle. Yes po. So, inalis ang generation, iniwalay ang transmission, iniwalay ang distribution. Lahat ng utang ng NPC para makarecover, ipinark sa PISAM. Ayun. Ang PISAM opo. ngayon, ang magbebenta. Kasi Ng sabi mga ko, ari-arian ng Napocor. ikaw naman ka ako, PISAM. Oho. Ilang daang taon ang binigay sa'yo para ibenta mo ang mga natitirang assets ng NPC Oho. para pakinabangan. Para sana maiwasan na natin yung kababayad ng stranded cost at stranded debt. Oho. Ang buhay niya raw, parang binigyan natin ng 25 years at matatapos next year. Oho. Humihingi ka naman ng 10 taon. Nako. Oh. Bigla tuloy sumagi sa isip ko, Sen, bago nyo ituloy yan, yung mga EPIRA claimants,
Na ilang bilyon na ho yan, hindi pa nababayaran, di ba? Nung nakaraang linggo, parang nagmamakaawa sa inyo na matulungan nyo man lamang sila. Anong ipira claimants? Yung mga empleyado ng Yung mga napako. empleyado po na NPC. NPC, yun nga po. Oo. Hindi, meron rin nabayaran. Kaya lang, sa dami kasi. Hanggang ngayon nga po, nag-claim pa rin sila. Isip-isipin mo yung... ito pa, sabi Ayan, ko. opo. Tingnan mo na lang, sabi ko, sa mga tinatawag nating SPAG areas. Oho. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Unit Group ata eh. Ito ngayon ang pinamamahalaan na lang ng Napocor. Okay. Nagkataon, nandun yung aking dating kasama sa House of Representatives, anak ni Speaker Nograles. Si Coco, Opo. nung nag-present siya, talagang napagandang presentation. Oho. Babalikan kita kako, medyo namutla. Tingnan mo na lang yung SPAG areas. Opo. Kayo ang namamahala dyan. Ang SPAG areas ay katulad dyan ng Mindoro. Nakita mo ang Mindoro, talagang mga isla, palagi yan. opo. Ano yan? SPAG area yan eh. Ang Palawan, Masbate, Catanduanes, Siquijor, etc. Opo. Sila ay nagre-rely lamang doon sa perang bigay ng NPC na pambayad. Kunwari, kamukha sa Mindoro, Oho. ang mga power producers dyan, ang kanilang panggatong ay langis. Opo. Okay? So, nung giniyera ng Russia ang Ukraine, tumaas ang Taas din po ang presyo ng kanilang bayarin doon. so tataas ngayon yung langis, nahihirapan ngayon ang NPC na bayaran yung power producer. Oho. So ngayon napipilitan ngayon yung power producer na ibaba niya yung kanyang capacity. Oho. So, halimbawa yung sa Mindoro Occidental, Yan, isa pa po yan, no? isip-isipin mo, labing isang munisipyo lang ata. Oho. Ang ginawa niya, tigda 2 oras. Kasi from 15 megawatts, ginawa na lang yata ang 7. Oho. So sabi ko kay Coco Nograles, Mr. President of NPC, sumulat sabi kako yung isang yung isang may-ari ng power plant doon eh. Sinisingil ka kako ng 140 million. Okay. Umabot na yata ng 144 million. Kasama tubo, oho. At binigyan ka na ng directive ng ERC na bayaran Bayaran mo. mo na siya, Okay. Hanggang ngayon hindi mo binabayar. Isip-isipin mo ako yung PC nila, hindi naman ganun kahaba. Maliit nga. Kapag hindi mo binayaran kaagad yun, magkakaroon ng problema sa paggawa niya ng kuryente. Kaya nga pagpuproduce ng kuryente. brownout sila. Ang nagsasuffer dito ay yung mamamayan ng Mindoro. Oho. Ba't hindi mo bayaran? Sabi niya, sir, pinaprocess na po. Ilang araw ba yung processing? Yung kanil daw, statutory period ng processing, 45 days. Takbo po, napakahaba pala yan, no? Sabi ko, President of NPC, Oho. kung ikaw ang nasa kalagayan ng taong yon, paano mo pa ako paandarin yung walang-wala ka na nga eh. Totoo nga. Sinisingil ka na 144 million, hindi mo binabayaran. Saan niya kukunin ka ako yung panggatong niya? Oho. Pinaprocess, okay lang. Sabi niya ata parang 15 days. Sa halip na 45 days, 15 days na lang. bigla. Oho. Ano ka ako? 5 days. Hindi ka ako. Pag hindi ka mukhang naman sa 10 days ata. Kaya narinig pala nung taong Ganun po. ganun sa akin. Na-monitor siguro sa social media. napaiyak eh. Aba. Nakikiusap na makipagkita sa akin eh. Wala po akong panahon. Pasensya na kayo. Hindi nga po ako makagulapay ngayon. Oho. Magpapasalamat lamang po kami sa iyo. Hindi na ako kailangan. Kung narinig mo ka ako, ay talaga namang dapat na bayaran kayo. Nakita ko po yung mga dokumento eh. Oho. Malamang, Ganyan ang ginagawa natin dyan eh. totoo po, kung paano makatutulong yung mga yan. Kami ho ang maging representanyo ni Nelson para makita namin kung talagang gumana at nagkabayaran talaga. Kasi kung hindi ho, wala hong sasaksi dyan, Sen. O sige, di pumunta kayo. Saksihan ninyo yung pagbabayad sa kanila. Kung nagkakuryente, Kakuryente talaga. Tsaka yung bunker fuel nila, medyo, di ba? Tsaka para makita ninyo kung paano nakangiti ang mga tao. Ayan, na yan, sufficiente na yung kanilang... Mula doon sa 2 oras na kuryente. schedule nila, naging siguro kalahating araw. Ano yata tayo? Ormeco yata yun. Ayun.
Tatango-tango dyan sila Ma'am Joan Enriquez, yung may ating... Umeco, may Ormeco, may ganyan. Yan, Kasi opo, oo. parehong Mindoro eh. Opo, yung Oriental at Occidental yan, Sen, ano? Eh malamang ganyan din ang problema ng Marinduque. Di ba? May maliit na isla din yan eh. Mga ganyan ang problema nila dahil nga hindi sila ma-supply dahil wala nga transmission eh. Di ba? Mabigat din naman yung paglalatag ng Off-grid transmission ata sila line. dyan. Oo. O kaya nga pinipilit. Kaya nga kako, ang palaging discussion ko kung paano natin may bababa. Hanggang sa nga dumating kami sa 12%. Yun. Hirap nga yung debate, yung discussion eh. Totoo po, oo. Paano kako yung system loss? O yan. Alam mo ba kako yung URR? Nandyan ka. O yan ang NEA. Opo. Oo. National Electrification Administration. Opo. Oo. Uniform reporting blah blah blah. Ganito yan eh. Yung electric company, yung electric cooperative, kunyari ikaw ang Presidente Nelson. Papatakbo Opo. ng Ikaw nagpapatakbo, di ba? distribution. Bumili ka kay Jen. Si Jen ang supplier. Eh. Opo. Ito yung binenta mo sa ano ba ngayon? Oktubre ba ngayon? Oktubre. Opo, Oktubre pa. Patapos na pa Oktubre na yun. Nagbenta ka last month, September. Doon sa libro mo, ang ibinenta mo sa mga nasasakupan mo, Sa mga bahay-bahay. worth 10 million pesos of electricity. Okay. Okay, opo. Kasi yun ang binayaran mo kay Jen eh. Si Jen, binil ka niya, binayaran mo si Jen 10,000 worth of electricity. Opo. Okay. Ngayon, nung kolektahin mo doon sa Sa Mga bahay. consumer. sa consumer, 8 million lang ang nakuha ano mo. Ako, di abunado. Abonado ng Oh, 2 million. yung 2 million yun ang system loss. Ayun. Ngayon, ang sabi nila, yung po kasing mga iba, may nagnanakaw ng kuryente. Kung Yung ano isa naman. po, nagkamali ng basa ng ganito. Nagkamali po yung ng accountant. Marami. May Opo, opo. technical, merong non-technical system loss. Paano ngayon yun? Kaya ako tumataas yung pababayad nyo sa kanya, Oo naman. yung 2 million, hati-hati sila doon. Kaya Lahat ng tataas consumer na naman na yun. yung bill mo eh. Opo, oo. Because of that system loss. Baka naman ang nangyari, sabi ko, yung collector mo nangungupit. Posible Di ba? din po mangyari yan. Opo. Pwede. O Oo. kaya yung kuryente mo naman, substandard na makukawad Yung mo mga kasi. kawad, oo. Kaya, sumasagit-sit yung kuryente. May singaw nawawala. daw yung kuryente. May singaw daw po yan, di ba? Oo, may sumisingaw eh. Yan, oo. Parang yelo, natutunaw siya. Ayun po, sabi nila eh. Ay, mga metro substandard. So sa Hindi dami ng umiikot. pag-uusap, kasi sir, sabi niya, kapag inalis po ninyo yung system loss, pati po yung service ay So Apektado. there is a balancing, sabi niya. Alam mo dyan tayo hirap yung balancing na yan eh. Opo. Paano tayo pupunta sa balancing? Sinabi na ng Korte Suprema, sabi ko. Korte Suprema na nagsabi Opo, oo. directed to the distribution utilities. Ang distribution utilities, yung Meralco, Yes po. yung mga electric cooperatives. Any expense charged to the consumer, sabi niya, by the electric cooperative or distribution utility, which did not inure to her benefit or to his benefit, is unjustified and inequitable. O sa mga ninakaw yung kuryente, pinasa mo sa kanya, Hindi pa din. yung bang pagnanakaw ng kuryente na inure sa benefit nung... Ay, hindi po. Hindi. Oo. O yan ang sinasabi. So hindi siguro balancing, dapat i-rationalize mo. O ngayon, dahil hirap na hirap kayo, kung paano natin ibababa, meron akong solusyon, sabi ko. Kaya ako naipasok yun. Yun Meron po. akong panukalang batas. Opo. Para wag na tayong magtalo-talo ngayon. Yung 12% Paano na ba, papababa? Oo. tanggalin na lang natin. So, napaganon sila, no? Oo. Pwede po ba yun? Ba't hindi pwede? Oo Bakit? nga. Yung ipira ba nakalagay yung bat? Oo nga po. Kasi ang tanong natanda ko tanong yun, sino ba nakaisip niyang bat na yan? Ba't ba nagkaroon ng bat ng kuryente? Yung si Puente Bella, yung taga Bicol. Namatay na yun, kaibigan ko yun eh. Monica ba yan? O ibang po? Hindi, yung Monico Puente Bella. Ay, Bacolod pala yun. Opo. Ibang Puente Bella pala ito. Letter P naman ng yung Puente Bella. Yung isa F. Puente oo. Bella. Ayun. Puente Bella ng Bicol pala ito. Oo. Sa DOE rin. Oho. Oo. Sila mismo naglagay. Ayun. Ay, Ang naglagay, DOF para nga DOF, makakolekta. makakolekta tayo ng buwis.
Kasi nga, inamend nila yung IPIRA, una 6% lang yun eh. Oho. Tapos inamend na naman nila, dinagdagan nila ng Ginamang another 6%. 12%. So, ang nangyari, imbes na affordable, costly. Oho. Exorbitant. Diba? Sobrang tubo, ano ha. Pero anong chance, Sen? Kung yung ano yan, yung para ho ay maalis yung 12% bat na yan. Kailangan nga lang, umpisahan na naming dinggin. Oh. Kaya nga sabi ko, pagkausapin na ninyo ako si Senator Pia na i-organize na yan, Opo. at kung halimbawa hindi naman niya matutukan, pinapayagan naman sa procedure ng Senate, mag-create na lang ng subcommittee, ako na lang ang didinig sa sarili kong panukalang batas. Yun, tama, So, oo. ipatatawag ko lahat kung sino yung kokontra. Ayan. Yung mga hindi kumokontra, hindi ko na patatawag eh. Kung siyempre, sino man ang gustong kumontra sa panukalang batas na ito, inaanyayahan ko lahat. Healthy discussion, di ba? Magtagisan ng kaalaman. Siyempre, lahat ng pupunta ron, siguradong DOF. Siyempre, Department of Finance. Oo. Kasi malaki-laki talaga yung mawawala sa kanila. Pagkatapos ngayon, kailangan doon sa baba. Ganito kasi bicameral tayo eh. Kaya sabi ko kay Paolo, bunahin nyo na dyan. Sana madinig nyo na dyan. Opo. At sabay dinidinig na sa Senado. Pagkatapos kung may conflicting tayong dyan, wala naman siguro dahil pareho lang naman ang pinail natin. Yes po. O, edi para mapirmahan ka agad ng presidente. Pag napirma ng presidente, magiging batas ka agad. Ayun. Aalisin na yung VAT sa lalong madaling panahon. Apakabilis yan, Sen. At saka malamang, yung mga nag-aalis ang pabrika sa Pilipinas, ang lalaki niyan na ang pangunahing dahilan, mahal ang kuryente sa Pilipinas, Sen. Di ba? Nag-aalisan sila dahil nga napakataas ng kuryente. Yun, oo. Di ngayon ang mangyayari, babalik sila. Oo. Yun namang nandito, na hirap, matutuwa Ayan, ngayon. opo. Oo. So mapag-iigi nila ngayon ang operasyon nila. Ayan. Lalo ngayon madadagdagan. Oo. Kukuha siya na ngayon ng maraming mga trabahador. Opo. Yung iba namang domestic na mga ngalakal natin, maski sila, may engganyo rin magtatayo ng sarilang negosyo. Mas dadami nga production nila. Yung MSMEs, lalong lalaki yan. Opo. Baka magresulta pa po ng pagbaba ng bilihin niyan, Sen. Di ba? Kasi kung bumaba ang Magre-resulta sa ganon dahil nga dadami kasi ang produkto eh. Dadami ang serbisyo, gagana ang competition. Opo. Ang importante, marami ngayon ang nakikinabang. Oho. Binaba mo lang ang kuryente, nakinabang ang buong negosyo. Oho. Bakit hindi yun ang tingnan nila? Tinitingnan mo kagad yung nawalan ka kagad ng kapag-kolekta mo eh. Oho. Maging imaginative ka. Oho. Pero baka tanong nila, ano kaya ang chance niyan, Sen? Baka naman parang sugal yan na nag-aalat tsamba tayo kung ganun nga magiging resulta nito kung bababata. Kung maalis yung 12% value-added tax. Sagutin mo nga sa Nelson. Hirap na ako nagpapaliwanag dito. Hindi pa niya... Hindi, sinagot nag-usap na kasi kayo ni Finance Secretary Ralph Recto sa isang meeting. yung isa naman yun. Sa Senado rin eh. Yung isa, hindi siya kumontra ron, dadagdagan ko pa yan, sabi niya. Ibang Naalala mo punto ito naman na yun. sinasabi ko, tanggalin natin ang ayuda. Ayun, yun nga. Huwag kayo nakukompuse, dalawa yan. Konektado lang sa kuryente dahil yung isa, inindex ko sa kuryente. Opo. Pero yung isa, direktang pinabababa ko, aalisin ko yung 12% VAT. Oho. Kasi dun sa mga ayuda, 198 million ho yun. Yes. At dito naman sa yung 200 per kilowatt hour, sa tansya nyo nga, mga 100 billion lang ito, Sen. Talagay mo. More or less. Mga ganun, no. Sabihin, mas makakatipid pa tayo. Sa halip na ayuda, direkta pa sa taong bayan na makikinabang. Ayun. Hindi lamang sa makakatipid ka. Oho. Lalong lalago ang negosyo. Pag lumago ang negosyo, nakikita mo naman yan, beneficial ripple effects ang tawag dyan eh. Oho. Imaginein mo na lamang na mula sa 100 na negosyante na malungkot, Opo. biglang naging 1,000 ang natuwa. Oho. Doon lamang makikita mo yung paglaki. Ngayon, kapag dumami yung negosyo, dumami yung manggagawa, tataas ang income. Bawat isang manggagawa, sabi nga nila, tataas yung personal disposable income. Pag tumaas yun, marami siyang mabibili. Pag maraming bibili, marami ngayong magpupundar. Tama. Pag maraming negosyo, maraming tax ang makukolekta. Oho. Magkakasunod na yun eh. Dikit-dikit na yun eh. Mababawi mo rin yung nawala doon sa bat Kaya mo. nga sabi ko sa iyo, nawalan ka ng 10, kumita ka ng 1 milyon.
Oo nga. Yun ang gusto kong mapansin sana. Baka triple pa nga naman. Tama kayo, sir. Oh, Ano? sabi ko nga, anong malay niyo sa unang pagkakataon, ang bansa natin ay bigla na lang nag-grow ng 10% ang GDP. Oo. Hindi pa natin nagagawa yan. Tignan natin, Sen, ano, ha? Naku, magandang abangan yan. At mukhang ang taong bayan ho ay nakabantay rin dyan. Kasi marami talaga sumasakit ang ulo buwan-buwan. Kung ang pag-uusapan ho yan yung issue ng Judith. Yung Judith na kuryente. Ng kuryente. Judith na naman. Sabi nila, Judith. Judith. Si Judith na naman anya, ba't sakit sa ulo? Magkapatid yan, Sen. Oo. Si Bill, tsaka si Judith. Ganun ba? Judith na ng Bill. Ay, nako.